Magandang araw sa ating lahat at magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw sa lahat ng makakapanood ng ating live. Magandang araw sa atin. At mayroon na naman tayo ngayong panibagong live dito sa ating Facebook Live. Ayan. At muli maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa atin nung live at nanonood sa atin ng replay. Ayan. Muli, happy Sunday sa lahat ng nakasubaybay ngayon. Alam nyo, nakakatuwa, no? Sa ating pagla-live, kung mapapansin nyo, no? Maganda na ang ating audio, hindi katulad nung ating mga unang live. Happy watching kay Sarge Kyrie at kay John Eric Joaquin. Ayan, yung pinsan ko. Medyo mahina ang audio. Andali, ayusin natin. Ayan, okay na ba? Salamat sa feedback. Mahina lang siguro yung salita ko pero lalakasan ko na lang. Sandali lang, ayusin natin yung ating audio. And we're back. Ayan, maraming salamat sa comment ni Kasin. Ayan, John Eric. Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga pamilya. At tayo ngayon ay mayroon muling topic. Sabi ko sa inyo, every Sunday magkakaroon na tayo ng live at sa mga weekdays, kung hindi tayo busy, magla-live na rin tayo at paki-share, like na rin at follow yung ating FB. Yung aking FB page na It Is Written, paki-support din para sa susunod doon tayo mag-live. At muli ito si Kuya Jay, magandang araw, tanghali, gabi, madaling araw sa inyong lahat. At sa lahat ng gustong magpa-shout out, ayan, malinaw na po Kuya Jay. Salamat, Jopet. Ay, nasabi ko yung nickname. Ayan. Andiyan, ayan yung aking pinsan na may poging anak. Ayan, marami akong picture niyan eh. Hindi ko pa nakikita yung kanyang anak na babae. And again, magandang araw. Di tayo makapag-start. Ano? Okay, start na tayo. At every Sunday meron tayong panibagong topic na i-discuss at sa mga weekdays mag-aano tayo yung apologetics. Ayan. Apologetics, simple lang yun. Yung halimbawa, mayroong tinatanong sa'yo kung paano mo siya sasagutin at kung may tumutulig sa, paano mo siya dedepensahan o ipaglalaban. Anyway, ang topic natin ngayon, nakasulat naman dyan sa ating FB. Ang ating topic, When Worry Ends and Worship Begins. At ang ating verse na pag-aaralan ay nasa Matthew chapter 6, verse 25. Ayan. Alam nyo, hindi aksidente na ikaw ay nakakapakinig ngayon. Hindi aksidente na naririto ka ngayon kasi baka pagod ka na, di mo na alam kung saan kukuha ng lakas. Ang sabi ni Jesus ngayon sa iyo is don't worry. Pero yung tanong natin, no? Lord, paano? May sakit ang mahal ko sa buhay. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pambayad bukas sa mga bayarin. Puno ang puso ko ng takot. Pero may sagot ang ating Panginoong Yesus. Hindi siya nagsabi, walang magiging problema. Ang sabi niya, pag may problema, kasama mo ako. Bago tayo mag-start, let us bow our heads and close our eyes sa ating short prayer. Panginoon, hindi kami lalapit bilang malalakas. Lalapit kami bilang basag, pagod, takot. Speak not to our ears only,
but to our hearts. In Jesus' name, Amen. Yung ating passage ngayon, yung Bible verse na ating pag-aaralan, yung sinabi sa Matthew chapter 6 verse 25. Sabi doon, "Therefore I tell you, do not worry about your life." Ang sabi doon, huwag kang mag-alala tungkol sa iyong buhay. Katulad nung ating tanong, paano nga ba 'yon, Lord? 'Di ba? Ang daming problema. Yung bayarin mo bukas, di mo alam. Takot ka, 'di ba? Pero ang sabi ni Lord, do not worry about your life. Alam niyo yung para mas malalim nating maintindihan, ano? Yung salitang worry, alam naman natin ang original na wika na ginamit sa Biblia, ito ay Greek. At ang ibig sabihin ng worry doon sa do not worry, yung worry doon ay merimnao. Merimnao. Ayan. Search nyo na lang sa Google. Ano? Ibig sabihin, to be pulled apart, to be divided in mind. Yun pala yung ibig sabihin ng worry na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, do not worry. Do not be pulled apart. Do not be divided in mind. Yung para bang hinahati yung puso sa pagitan ng pananampalataya at takot. Alam nyo, God sees you even when no one else does. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 26, "Look at the birds. Your heavenly Father feeds them." Ayan. Sabi doon, tignan ninyo yung mga ibon. Pinapakain sila ng ama nyo sa langit. Hindi sinabi dito na walang bagyo sa buhay ng ibon. Pero kahit may bagyo, may Diyos na tapat. Sabi nga sa Psalms chapter 56 verse 8, "You have kept count of my tears. You put them in your bottle." Sabi ganon. Bawat luha mo, binibilang ng Diyos. Kung walang nakakakita sa iyo, nakikita ka ng Diyos. At lahat ng sakit, takot, luha, binibilang yan ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Pangalawang punto, yung worry, hindi naman yan makakapag-solve ng problema eh. Isipin mo, nag-aalala ka, stress ka, pero wala ka nang magagawa doon sa problema, nandoon na eh. Di ba? Kahit anong gawin mong tumbling, hindi mo siya masosolve. So why worry? Pero kung ito ay ibibigay natin kay Kristo, meron siyang magagawa. Mababawasan pa yung stress mo. Kaya nga sabi dun sa Matthew chapter 6 verse 27, "Can any one of you add a single hour to your life by worrying?" May maidadagdag ka bang isang oras sa buhay mo dahil sa pag-aalala? Alam niyo yung worry, para yung rocking chair eh. Alam niyo yung rocking chair? Yung upuan na tomba-tomba. Gumagalaw yun, di ba? Tomba-tomba nga eh. Pero wala ka naman nung pupuntahan. Ganon yung worry. Parang duyan, parang rocking chair. Gumagalaw ka pero wala ka namang nararating. Kaya sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi doon, "Do not be anxious, and the peace of God will guide your hearts." Sabi ng talata, huwag kayong mabalisa at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. Peace is not the absence of problems. Peace is the presence of Jesus in the middle of the storm. Hindi ito kawalan ng problema, kundi presensya ni Jesus sa gitna ng bagyo. Na kung matatandaan natin dun sa Mark chapter 4 verse 39, nung pinatahimik ng Panginoon yung bagyo, ang sabi ng Panginoon, "Peace, be still." Tumahimik ka.
Alam niyo hindi lang yung dagat ang pinatahimik ng Diyos, eh. Hindi lang dagat ang pinakalma ng ating Panginoon. Pati na rin yung puso ng mga alagad. Point number 3, seek God, not solutions. Kung Kristiyano ka, ang unang-unang mong gagawin, kapag dumating yung mga alalahanin sa buhay mo, hindi yung hahanap ka agad ng solusyon. Ang unang gagawin mo, seek God. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all of these things shall be added unto you. Ayan. Labas lang natin yung Psalm 52, 55 verse 22. Ayan. Mamaya babasahin natin yan. Excuse me. Nasaan na tayo? Yan. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all of these things shall be added unto you. Alam nyo sa Tagalog, basahin natin ano. Sa Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi rito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, uunahin natin ang Diyos. We seek first God and His kingdom. At pagkatapos, ang lahat ng bagay, ang sabi rito, ay pawang idaragdag. Diba? Gaano kahalaga yon? Bigyan ko kayo ng kapirasong halimbawa. Kapag bumili ka ng 1 kilong baboy, o kaya 1 kilong ubas na lang yan. Bumili ka ng 1 kilong ubas, di ba minsan tayo mga Pinoy, o baka pwede naman dagdag patikim, di ba? Ano ba yung mas mahalaga? Siyempre yung binili mong 1 kilong ubas, hindi yung dagdag na hiningi mo doon sa tindera. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Pagdating ng mga problema, ang pinakamahalaga ay ang kanyang kaharian. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Hindi yung mga bagay na idaragdag ng Diyos sa atin. God is not asking you to fix your life, ang sabi. He is asking us to surrender our life. Hindi niya hinihingi na ayusin natin ang buhay natin. Kundi ang gusto ng Diyos ay isuko natin ito sa Kanya. Sabi sa Job, chapter 1, verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away. Kilala niyo naman si Job siguro, no? Sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang kumuha. Pero ang magandang attitude ni Job, kung itutuloy natin, blessed be the name of the Lord. This is not denial of pain. This is worship in the middle of pain. Hindi ito pagbabaliwala ng sakit, kundi pagsamba sa gitna ng sakit. At pag ito'y ating nagawa, ibinigay natin, isinuko natin sa Diyos. Alam nyo, sabi sa John 14:27, my peace, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I give you, not as the world gives. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Pero, yes, hindi ito parang magic. Hindi ibig sabihin, mawawala lahat ng problema. Ang ibig sabihin lang nito, pagdating ng mga unos, pagdating ng mga bagyo, pagdating ng mga problema, hindi tayo haharap ng mag-isa. Ngayon,
posible ba na tayo'y huwag mag-alala? Posible ba na sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na do not worry? Halimbawa, wala kang pera. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng salita ng Diyos? Lord, you are my provider. Ilang beses na ba tayong nawalan ng pera? Kayong nakikinig at kayong makakapakinig ng replay. Ilang beses na ba sa buhay natin na parang katapusan na ng mundo na wala tayong pera? Pero sa awa ng Diyos, because the Lord is our provider, nandito pa rin tayo kasama ang pamilya natin, di ba? At lalong tumitibay ang pananampalataya natin sa Diyos that He is our provider. Kung mayroon kang sakit ngayon, Lord, you are my healer. Ilang beses na ba sa history ng tao at sa history ng Biblia kung papaanong nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos. So, kapag takot ka sa future, alam nyo kung sino yung gumawa ng oras. Kaya pwede nating sabihin, Lord, diba? Ang oras ko ay nasa iyong kamay. At kung meron tayong sirang pamilya, sabihin natin, Lord, restore what only you can heal. Kapag nagawa natin itong mga bagay na ito, ibinigay natin, diba? Iniasa natin sa kapangyarihan ng Diyos, inuna natin ang Diyos. We can say and kaya nating sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na don't worry. At pag ikaw ay hindi na nagwo-worry, doon ka lalong makakasamba sa ating Panginoong Diyos. Kapatid, God is not asking you to be strong. He's asking you to be honest. Hindi kanya pinipilit na maging malakas. Gusto niya lang maging totoo ka. Papaano ka magiging totoo? Lumapit tayo sa Diyos. Sabi sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Diba? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong mga napapagod, kayong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. If everything doesn't work, give it to God and let it go. Let us pray. Lord Jesus, pagod na ako, takot na ako, pero lumalapit ako sa iyo. I surrender my worry, my fear, my future. Fill me with your peace. Teach us to trust in you. In Jesus' name. Again, mga kapatid, don't worry, not because life is easy. Don't worry because God is faithful. Huwag tayong mag-alala. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil tapat ang Diyos. When worry ends, worship begins. And when worship begins, peace enters. The peace that Christ had promised to us. At muli, magandang gabi at salamat sa mga nanood at makakapanood pa. At muli, God bless sa ating lahat at sa mga gusto pang magpa-shout out, ayan, i-ano nyo lang dyan, lumalabas dito yan sa ating live yung inyong mga comment. At sa susunod na ating live, samahan nyo muli ako at muli ito si Kuya Jay at peace.